Pumirma na ng kasunduan ang COMELEC, DPWH at ang MMDA para baklasin ang mga maituturing na EPAL posters at billboards ng mga kandidato sa eleksyon. At mula naman sa Maynila, may ulat on the spot si June Veneracion. June? Connie, magsasagawa ng shame campaign ng Commission on Elections laban sa mga kandidatong makikita ang kanilang mga campaign materials sa mga ipinagbabawal na lugar. Ito ang babala ni COMELEC Chairman Andres Bautista isang linggo bago magsimula ang campaign period para sa mga national candidates sa February 9. Hinihikayat ni Bautista ang publiko na ipadala sa kanilang mga social media accounts ang litrato ng mga campaign materials ng mga kandidato na nasa bawal na lugar. Kabilang sa mga hindi pwedeng lagyan ng mga campaign materials ay mga puno, halaman, poste ng kuryente, overpass at sidewalk. Ayon kay Bautista, kapag naging viral ang EPAL campaign material, maari kasi itong makaapekto sa mga kandidato. Ang shame campaign ay bahagi ng Memorandum of Agreement na nilagdaan sa pagitan ng COMELEC, DPWH at MMDA para maging maayos ang campaign period. Magtutulungan ang tatlong ahensya sa pagbabaklas ng mga EPAL campaign materials. 1 taon hanggang 6 na taong pagkabilanggo ang maaaring kaharapin na mahuhuling maglalagay ng mga EPAL campaign materials. Ang kandidato ay maaari rin daw panagutin kapag napatunayan na meron niyang go signal ang ginawa ng kanyang mga supporter na nagkabit ng illegal campaign paraphernalia. Sinabi rin ni Chairman Bautista na simula campaign period ay bawal na rin ang product endorsement ng mga kandidato. Ibig sabihin, pati yung mga billboard ng mga kandidato na may ini-endorsong produkto ay ipagbabawal na rin. Sabi ng MMDA, handa naman silang magbaklas ng mga billboard pero kailangan muna nilang humingi ng malinaw na guidelines mula sa COMELEC. Bilang mga frontliners, ang mga kawani ng MMDA na bahagi raw ng Operasyon Baklas ang siyang napapalaban. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Emerson Carlos, karaniwan daw na nararanasan ng kanilang mga tauhan ang mga maharas ng mga political leaders at maging ng mga kandidato mismo. May mga pagkakataon din daw na nauuwi sa away ang baklasan. Huwag nang hintayin yung February 9. Ngayon pa lang, pag ako sila, tanggalin na nila. Kasi pag nagtanggal nga niyan ay ang DPWH or ang MMDA, pwede pa silang makasuhan. With this MOA, meron pong authority, mga tauhan ho namin na makapagbaba ng mga billboards na dapat ibaba. We will use all our resources para sa pagbaba ng mga ito. We will use our equipment. We will continue to campaign against any name, politicians who will use the project billboard as a form, no? Na kasi ginagawa na dyan, tinatabihan yan. Bawal yan. Tatanggalin talaga namin yan. Connie, sabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista, bago pa man magsimula yung kanilang Operation Baklas, ay sana raw yung mga kandidato, maging yung kanilang mga political leaders, ang siya na mismong magtanggal ng kanilang mga EPAL campaign materials sa mga lansangan. Connie. Yes, June. Maaari rin bang magsumbong yung mga motorista na nakakakita nito sa mga daan, yung mga pedestrians? Kasi marami tayong nakikita talaga kung sino-sinong mukha, Pero minsan, wala namang pagsusumbungan ng mga ahensya, Meron bang specific na itinalaga, halimbawa, na talagang centralized na pwedeng makontak ng ating mga gustong magsumbong na nakakakita ng mga EPAL posters na ito, June? Ngayon, Connie, gusto sana nating ipaalam din sa publiko yung mga social media accounts ng COMELEC. Kanina, binigay yan ng COMELEC at sana na i-flash sa ating television. At yan, sa pamamagitan yan, pwedeng magsumbong kahit sino man na makakakita ng mga EPAL materials na nakakalat sa mga lansangan. At Connie, pati yung kunwari, may makita yung isang individual na talagang garapalan na paglabag nung paglalagay ng mga campaign materials ay maging siya ay pwede daw mismong tanggalin kung ano yung nakikita niyang mga material na yon na nakalagay sa mga ipinagbabawal na lugar. Inihahalin tulad yan ng COMELEC dun sa tinatawag na citizen's arrest. Pero kung hindi naman daw talagang magawa yun, ay masinihikayat ng COMELEC yung publiko na mag-report na direkta sa kanila at punan na litrato kung maaari at ipadala sa kanilang mga social media accounts at maging bahagi
ng kanilang tinatawag na shame campaign laban sa mga kandidato na ito. Connie. June, pwedeng paulit lang natin yung mga bawal na lugar kung saan natin nakikita na marami kasi over the years para bang dinadaanan natin na parang normal na lamang na nakikita natin yan dyan, di ba? Tinatapalan, tinatanggal, tinatapalan. So ano-ano ulit yung mga lugar para ma-remind tayong lahat na bawal yon at pwede nating i-report mismo yan doon sa mga kinauukulan. Ang COMELEC, Connie, ay inaasa maglalabas na mas spesipiko mga lugar. Pero initially, ito yung mga nakuha natin mula kay COMELEC Chairman na bawal na mga lugar, bawal ito na paglagyan ng mga campaign materials. Ito mga poste ng kuryente, mga halaman, mga puno, mga sidewalk, at yung mga pampublikong infrastruktura gaya ng mga overpass. Connie. Alright, maraming salamat, June Veneracion. Sana ay tablan sila, no?